Nako, ang lalaho nito mga kababayan. Posible ho palang maging state witness ang tinuturong mastermind. Kung inyong matatandaan, yung ilang mga kontratista, sinasabi nila yung mga namimit nilang mga congressman at inaabutan nila ng pera na di umano yung porsyento doon sa perang nakukuha nila sa mga kontraktor na to para dito kay Martin Romualdez at dito kay Zaldico. Di umano. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Anak ng toko, Anti-Claire, masyado kayo napaghahalata. Sa tingin ho natin mga kababayan, kumpleto ng script nila. Ilalaglag ho nila dito sa isa na to, itong si Eli Zaldico. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Base ho dito sa post ng News 5 na to, Rep. Romualdez bilang state witness, nagkandaloko-loko na. Yan ho ang resulta, ha? Yan ho ang naging press con nitong si Anti-Claire. Ito ang sabi ng post ng News 5. Nakadepende sa pagiging sa magiging salaysay ni late First District Rep. Martin Romualdez kung maituturing siyang state witness ayon sa palasyo. Saan nanggaling ang tanong na yan? Diba? Ibang klase ho mga kababayan, tinatansya na ho nila ang tubig. Kung paano ho tatanggapin ng ating mga kababayan yung mga ganyang klaseng ideya na gawing state witness yung tinuturong promotor di umano nitong mga kontratista na gumawa ng palsipikado at mga ghost flood control project. Wala akong ibang itinuturo. Sinasabi ng mga testigo, mga witness dyan sa Senado na di umano yung mga mali-maleta, heavy luggage, 45 kilos, mabigat ho yun. Dinadala daw ho nila dyan sa McKinley, dyan sa Forbes Park. Di umano. Base dito kay Master Sergeant Orly Gutesa, ngayon yung hinahatiran ng pera, di umano, siya ang ating gagawing state witness. Palakpakan! Palakpakan na sambayan ng Pilipino. Napakagaling ng administrasyon ni Marcos Jr. Ibang klase ho, out of this world. Ayon sa Palace Press Officer Secretary Claire Castro, Department of Justice ang magdidesisyon dito. Ibabatay umano ito sa mga ilalahad ni Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure ICI na naatasang imbestigahan ang korupsyon sa flood control projects. Palapakan natin ang napakatalinong Malacanang. Diba? Ganyan ho ang kalakaran sa Pilipinas. Pagka ikaw ang pwede nating sabihin possible na most guilty, kayo ang gagawing state. Sino ituturo mo? Kasalanan ko, sasabihin mo, ano kasi Raulo? Ibang klase naman yan. Hindi nyo na nga isinasa publiko yung hearing nyo dyan sa ICI. Tapos yung departamento ng pamahalaan, yung sangay ng pamahalaan na bumuo sa inyo, nagpahaging pa ng ideya na gawing state witness itong si Martin Romualdez. Mga kababayan, hindi nanggaling sa ICI yan. Nanggaling ho yan kay Press Secretary Yusek Claire Castro. Ito, pakinggan ho natin yung press briefing na yan para talagang malinaw ang dating. Ika nga, game. Maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Yeah. First question is from Eden Santos, Net25. Yes, good afternoon po. Nanumpa na po si former House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Sabi po niya ay lubos siyang makikipagtulungan at tumulong sa pagtuklas po ng katotohanan. Wala siyang itinatago, wala siyang dapat itago, bagaman hindi siya bahagi ng bicameral conference committee. Po. May mga lumutang din na parang kinukonsidera siya na maging state witness. Pwede po ba siyang maikonsidera na maging state witness dito po sa flood control mess? Pambira, di ba? Pambira naman yung mga tanong na yan. Ate, anak ng veteran garapata, nabasa na natin yan kaninang umaga. Kaso, yan yung mga tanong, yan yung mga alingas-ngas na nanggaling din sa kampo ni Romualdez. At kung kayo, sino man nagtatanong dito? Si Ma'am Eden. Ma'am Eden, nabiktima ka. Kung si Ma'am Eden man to, nabiktima ka noong mga pakawala ni Martin Romualdez. Anak ng toko, wala ni isang Pilipino ang magsasabi na posible nating gawing state witness siya ang si Martin Romualdez. Anak ng Petrang Karapata. Lang yung yan. Depende po sa kanyang magiging salaysay at kung ano po ang kanyang mailalahad. At depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya pwede maging state witness o hindi. Thank you po.
Next question, Ann Soberano, Bomboracho. Nangyari dito kay Ma'am ano? Ano nangyari sa'yo, Madam? Ano nangyari sa'yo, Ma'am Eden? Love na love pa naman kita. Love ko pa naman dati yan 3 times a day. Ma'am Eden! Ikaw pa talaga pinakauna nagtanong diyan sa posibleng pagpasok bilang state. Galit ka ba sa Earth? Good afternoon, Yusek. Yusek, a reaction lang po from the palace. Inaprobahan na po kasi kahapon ng Kamara ang 2026 national budget at to be transmitted na po ito sa Senate para sa kanilang pag-aproba din. And then magbabaycam na po sila. Sa kabila po ng pagmamalaki ng Kamara na ang 2026 budget ay tugon sa tunay na pangangailangan ng mamamayang Pilipino, marami pa rin kumukwestiyon po sa nasabing budget, lalo na po yung mga nasa minority. Lalo doon po sa unprogrammed appropriations na tila ginagamit po daw na parang pork barrel. Thank you po. Siguro po, trabaho naman po talaga ng mga oposisyon na sila ay Posisyon. object kung sila may nakikitang mga issue. Pero sa palagay po at sa tingin ng pamahalaan, lalo-lalo na po ng DBM, sinasabi po natin ang budget, lalo-lalo na po sa unprogrammed appropriations, ay kinakailangan po. Lalo-lalo na po ito. Hindi po ba nagkakaroon po tayo ng sinasabi natin magkakaroon ng pag-deplete ng funds ng NDRRM dahil sa maraming nagiging kalamidad sa ngayon. Sa ngayon po, kapag ka po na-deplete yan at naubos na po ang contingent funds, dyan po naman kukuha sa unprogrammed appropriations mula sa Yan. SAGIP. Kaya po, tandaan po, Yan yun eh, di ba? Pati itong si Auntie Claire, kabisado niya galawan dyan sa ang program appropriation na yan, di ba? Kabisado ho niya yan. Siyempre, Auntie Claire ba naman, di ba? natin kahit po ito ay nasa unprogrammed appropriations, iingatan po ang budget na to at hindi naman po agad ito mailalabas para katakutan nila at sasabihin magiging pork barrel lamang. Ngayon po, sabi nga natin, ang Pangulo mismo ang nagpapaimbestiga patungkol dito sa mga maanumalyang paggamit ng pondo para sa flood control projects. Mas lalo pong pag-iingatan ng Pangulo ang budget na ito para po mas maging maganda at hindi malustay ang pera kung saan-saan. Salamat po, ma'am. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, may we get an update on the lifestyle check that the President has ordered? Mhm. Actually, inutos na po sa BIR at ngayon po ay ongoing po ang ginagawang pong lifestyle check ng BIR. When can we expect the results to come out? Depende po sa BIR. Ma'am, on the you also promised the summary of kung ilan na po yung na-actionan with regard to the Sumbong sa Pangulo website na entries. Last time you told us there were 19,000 entries already. Ilan na po dito yung resolved? Ilan po yung pending? Actually, ang sinabi po dito, lahat po ng mga reports na to, although nabasa na po ang iba, ay pino-forward po sa DepDev. At kapag ka po nagkaroon na ng inspection at nagkaroon ng findings, ito ay ibibigay na po sa ICI. So kung ano po magiging findings dito ay malalaman na po natin sa ICI. Next question, Christian Bascones, PRTV. You say good morning. Ayon po sa latest Pulse Asia survey, marami pa rin daw sa mga Pilipino Aba. ang hindi satisfied sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno sa inflation at corruption. How is the Yeah. Pulse taking this feedback and ano po yung mga specific steps na ginagawa ngayon para ma-regain ang tiwala ng publiko considering the fact na wala pang nakukulong sa flood control scandal po? Yan. At saan po galing ulit ito? Sa Pulse Asia survey. Pulse Pulse Asia. Asia. Oh. Well, unang-una po, kung sila po ay gumagawa ng survey, ang Pangulo po ay hindi naman po naaalala. Atakihin ang survey farm. Huwag sagutin ang sago. Huwag sagutin ang tanong. Atakihin ang survey. Ay, nako, Auntie Claire, anak ng Petra. Ano nangyayari sa Pilipinas? Dahil sa Nangyayari? numero, patuloy pa rin po ang Out of this pagtatrabaho world. ng Pangulo para po lalong malabanan ang korupsyon dito sa ating bansa. At dati na rin po niya sinabi na rating should not be based only on one survey. So, may mga pagkakataon po kasi naiiba ang resulta sa mga ibang survey.
Next question po. Yusek, the U.S. State Department again listed the Bureau of Customs as most corrupt among agencies in the country. How does the palace respond to that? And ano po yung mga reforms na ginagawa to fix the image of the customs? Unang-una po, sabi po natin, dito lamang sa SONA, talaga pong matindi na po ang gustong gawing paglaban ng Pangulo sa korupsyon. Hindi Wow. po yan lingid sa ating kalaman. Wow, At nagtalaga po siya ng bagong commissioner sa katuuhan po ni Commissioner Ariel Nepomuceno nito lamang July 2025. Yeah. At nakita po na natin ang malaking pagbabago. Kahapon lamang po ay nag-ulat tayo kung ano po yung naging achievement ng BOC patungkol po sa pag-auction sa mga kargamento na forfeit or nag-overstay. So, ang sabi po, nakausap po natin mismo ang pamunuan ng BOC. Sila po ay nakipag-ugnayan na sa American Chamber of Commerce at pati po sa US Embassy through the FA. At nais nilang ipaliwanag at ipakita na meron pong sweeping reform agenda ang bagong pamunuan at nire-reinforce po rito ang transparency, accountability, and professionalism. Matatandaan din po natin na nag-prohibit sila ng conflict of interest among the professionals na hindi pwedeng sumama sa negosyo. Uy, hirap na hirap si Auntie Claire sa pag-memorize ng ano na yan, ng sagot na yan. Matagal niyang pinaktis kagabi yan. Baka yung anak niya kunyari ikaw yung magtatanong, sasagot ako. Kasi pinapanood to ni Marcos Jr. Ang taking mo, Presidente, papanoorin niya kanina yung press briefing. Diba? Pagtapos ng press briefing, hello sir, okay ba? Okay ba delivery natin? O magkaroon ng financial interest sa mga customs brokerage at ito ay within the 4th civil degree by affinity and by consanguinity. So nagkaroon na rin po ng modernization ang BOC, 96.99 digitalization rate na po sila para po mas mapabilis ang proseso. At kasama po dyan yung implementation ng overstaying cargo tracking system, enhanced and travel system at ATA CARNET monitoring. And the BOC is also working with the World Customs Organization. So ito pong lahat ay para tugunan ang direktiba ng Pangulo na patayin hanggat maaari o maiwasan ang korupsyon sa ating bansa. So, with this report, tingin natin at maaasahan natin ang magiging positibo naman sigurong tugon ng US State Department. Next question, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Regarding lang po dun sa 2026 na GAB sa House of Representatives, na-mention po ni President Marcos na willing siyang i-veto yung 2026 budget kung hindi aligned sa priorities ng administration niya yung provisions. Magko-conduct na po ba ng initial assessment yung DBM dun sa mga provisions ng House of Representatives version ng 2026 budget? Or hihintayin po muna nila na matapos na yun sa Senate? Tingin po natin at nakausap mo natin mismo ang taga-DBM. Hihintayin muna po nila matapos para isang reviewhan na lang at kung meron talagang hindi na tutugma sa nais ng administrasyon na ito, malamang po maibibito kung ano man yung dapat na ibito. Tapos may commitment na rin po ba yung House of Representatives, yung Congress kung kailan po mapapasa yung 2026 budget? Sa House of Representatives, parang pasado na po yata. Opo, approve na po siya. At ang tanong niyo po ay? For BICAM po. BICAM, hindi pa po, wala pa po tayong details patungkol dyan. Thank you po. Thank you. Follow-up question from Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, nakita naman ng Malacanang yung House version ng budget. Sa ngayon po ay hindi ko masasabi dahil hindi pa nabanggit ito sa akin kung nakita na po ito. Pero ang alam po natin ay na-approve na po. Kasi itatanong ko po sana kung satisfied kayo dun sa naging acceptable ba sa inyo yung draft or yung version ng budget na pinasa ng House given na before the budget season nagsabi ng Pangulong na kapag ito hindi align sa kanyang priorities, he would veto it. Malamang mabibigyan ko po kayo ng detalyeng sagot patungkol po dyan. Tatanungin po natin mismo ang Pangulo patungkol po sa ganyang issue pati po ang DBM. Salamat po. Last question is from Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, good afternoon. An Octa Research survey released today shows that majority of Filipinos are outraged by the flood control scandal, and
83% support the president's move to expose this corruption. But kasabay po ng galit at suporta sa pag-expose, ang public demand for accountability, jail time for offenders, and sweeping reforms. At yung sentiment po na ito is bordering on impatience. May mga nanggigigil po. Nako. How does the palace address this sentiment of impatience among our people na gusto na po nila may makulong na? Okay. Kalma lang. Muli. Yun ho ang sagot sa atin itong si Press Undersecretary Claire Castro. Kalma lang. Pagkatapos ninakaw ang pera na sambayan ng Pilipino, kalma lang. Pagkatapos bumili ng jet, bumili ng Patek Philippe, bumili ng Rolex, bumili ng mga artista ban, sasabihin sa atin ng Malacanang, kalma lang. Hindi po kasi ito nadadaan sa agad-agaran. Siguro Kaya bilang yan. lawyer na ako ay mismong humahawak ng mga kaso at ako po ay humaharap mismo sa korte. Kaya alam ko po kung paano ba magpresenta ng isang ebidensya. Hindi po ito nadadaan sa pabilisan at kung ito naman ay mapapabilis, napakaganda ng numero, marami nasampa sa korte. Pero kalaunan, na-dismiss po lahat. Ano po ba ang mas hindi nyo tatanggapin? Nakapagsampa ng maraming kaso, pero na-dismiss po lahat dahil hindi at hindi hinog at kulang ang ebidensya. Hayaan po natin ang ICI na bumuo ng kanilang investigasyon at kumpletohin ang dokumento. Ang pangako naman po nila in after a week or rather week 4 ay makakapagsampa na sila ng mga kaso or makakapagrekomenda ng pagsampa ng kaso. Hayaan po lang natin silang ipon ng mga dokumento at ng mga ebidensya para po mas matibay ang mga kasong isasampa. So yun lamang po, sa taong bayan, wag po kayo mainip dahil sinimulan na po ito. Kung sabi nga natin, kung hindi ito sinimula ng Pangulo, sino ang magsisimula? Kung hindi ang Pangulo ang nagsimula nitong pag-iimbestiga, sino pa kaya ang pwedeng mag-imbestiga? So, nasimula na po ito. Hintayin na lang po natin ang magandang magiging trabaho. Parang sinabi ho nitong si Auntie Claire sa sobrang bobobo nyo sambayan ng Pilipino. Hindi nyo nakita na maraming falsipikadong flood control. Kundi pa sabihin ni Marcos Jr. na ang dahilan ng paglubog dahil sa korupsyon sa flood control, hindi natin malalaman. Ang bobobo nyo parang ganun ang dating eh. Hindi mong dahil sa presidente, ano sa tingin mo sa amin? Mga bobo, mga sinto-sinto, ganon? Hindi namin nakita yung mga ano na yan. As early as 2023, 2024, sinabi na ho natin. Sinabi na ng kalikasan, 5,500 flood control. 2024 zona nitong si Bangag. Ano nangyari pagkatapos ng zona? Lumubog. Kaya wag mo sabihin sa amin na inumpisahan niya ni Marcos Jr. Nagsasalita ang taong bayan. Anong pagdepensya niya ng una? Na overwhelmed lang? Pambihira niyan. Ngayon siya na nag-umpisa kagad? Anak ng Veteran Karapata. Di palakpakan natin yung Bangag. Noong una, 5,500 flood control. Tapos didepensahan mo na this is the new normal. Tapos nung hindi na talaga kaya, na overwhelmed lang. Maya-maya, mahiya naman kayo. Ano kasi raulo? Declare naman. Baho ng ICI para po mas maganda din ang kalabasan at maging resulta nito. Ma'am, kaugnay doon sa tinanong kanina ni Christian about the Pulse Asia survey naman, it's also good to point out na 4 po yung issues na medyo critical ang ating mga kababayan. Namely, reducing poverty, fighting widespread sale and use of illegal drugs, controlling inflation at panghuli nga po at pinakamalaking bilang yung paglaban sa graft and corruption. Having realized all of this, is the administration going to make a commitment to do more faster? Ano ho kaya ang pwedeng commitment na ibigay ng pamahalaan para i-address ang sentimentong ito? Muli, sinimulan na po ng Pangulo. Ang commitment po ng Pangulo, panagutin ang dapat na managot. Ito na po siguro ang pinakamabilis na sasiwalat ng mga di umanong anomalya sa flood control projects. So, hayaan lang po natin magtuloy-tuloy ang proseso at ang Pangulo po ay hindi po magsasawalang bahala sa mga nadidinig niya na mga sentimiento ng ating mga kababayan.
magtiwala lang po tayo sa ating Pangulo at sa pamahalaang Marcos Jr. dahil ito po ay lumalaban sa korupsyon. Ma'am, yung other issues lang, yung reducing poverty, fighting widespread sale and use of illegal drugs, and controlling inflation. Okay, unang-una po, medyo gumanda naman po yung inflation rate natin. Bumaba ng konti because sabi natin ay tumaas ng konti ang gulay at ibang bilihin because may mga bagyong nagdaan, lalo na ngayon may mga kalamidad na tayo nararanasan. Nakaka-apekto po ito. Pero mga nakaraang araw na hindi natin nararanasan itong mga kalamidad, maganda po ang inflation rate. At hindi pa rin po naman siya lumalagpas doon sa rate na gusto or kumbaga parang target ng bansa. So nandun pa rin po tayo at asahan pa rin po na patuloy pa rin po magtatrabaho ang pamahalaan kahit tayo po ay nakakaranas ng mga ganitong klaseng kalamidad para po mas maging maganda ang pagbigay na ayuda sa ating mga kababayan. Yan, ayuda. Drugs, ma'am. Yung sa drugs. Okay. Drugs. Sa drugs. Makikita naman po natin, marami din po naman na nasasawata or nasasabat ng mga illegal drugs. Ito yung nai-report natin. So tignan lang po natin kung saan po nanggagaling ang report na to kung ba't hindi pa sila satisfied sa ginagawa po na paghuhuli sa mga illegal drugs ng PIDEA at ng PNP. Last na lang po, yung sa reducing poverty. Are we on track? Are we achieving our objective dito po sa punto on reducing poverty? Tandaan po natin, hindi po ba noong nakaraang araw lamang ay binigay natin ang magandang balita na dumadami ang nagkakatrabaho at bumababa po ang unemployment rate. So yan po ay isang tugon para po maiwasan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Tumugon din po ang DSWD para po ang taggutom ay mabawasan din dito sa ating bansa. So ilan lamang to sa mga proyekto ng gobyerno para po yung poverty rate sa ating bansa ay ma-reduce. Thank you. Follow-up question from Chloe Hufano, Business World. Isa kanina po sa Claveria, nasabi ni President yung Farm to Market Road national plan, parang ganun. Meron na po bang details dito and kailan po kaya siya i-roll out? Ang gusto po niya, mabilisan po at bago siya matapos, gusto niya po, nandiyan na po ang proyektong ito. Ano pong ibig sabihin nung bago po siya matapos? Of course, bago po matapos ang term niya. Ang gusto niya nga po ay bago magpasko ay matapos ito. Okay. And on other matters po, Yusek, former Finance Secretary Cesar Purisima suggested to demonetize 1,500 peso bills to curb corruption daw. What is the palace's or the President's take on this? Ibabato ko muna po ang katanungan sa DOF para po mas detalyado ang answer na yan. Pero sabi po ng BSP, ayaw raw po nila ito. So pag-aaralan po kasi kung hindi ito makakabuti at may negatibong epekto po ay pag-aaralan po para mabalansi po yung mga pros and cons ng sinasuggest niya ito. Thank you po. That is the last question, Yusek. Thank you. Salamat. Ayun na nga mga kababayan, yun nung naging press con dyan sa Malacanang kaninang umaga. Ngayon naman punta ho tayo dito kay Manong Chabit. Eto, may press con ho itong si Manong Chabit. Palakpakan ho muna natin itong si Manong Chabit. Grabe, napakasigasig niya ngayong mga panahon na to. Saludo, dalawang kamay, Manong Chabit. Palilin lang na tayo. Marami lang hindi nagsasabi ang totoo. Nako. Gumagamit ng mga nababayaran at hindi po maganda yun, wala tayong pupuntahan. Right now, mahirap tayong magprogreso itong ganitong klaseng pamamalakad ng gobyerno kung pagtatakpan nila ang katiwalaan at yung mga graft and corruption. Ang nangyayari na ngayon, hihinto na yung investigasyon. Puro divert na yung issue. Yan. Marami nagsasabi, this is the biggest scam ever. At it was proven already. Ghost project. Ang dami pong ghost project. Ako, tutulungan ko nga si President Marcos to show, being the President, he should show transparency, accountability, honesty, para maniwala ng tao. Para maliwala ng tao sa kanya, unahin niya yung probinsya niya. Yan, correct. Dahil
para paniwalaan natin. Kung malinis sila, well and good. Tulungan pa natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Unahin niya probinsya niya, then probinsya na, magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Maski hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. We are very transparent in Ilocos Sur. So ipakita niya na ganun din sila, then maniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ang kakuha sa ICI, unahin ng Ilocos Norte, para magkaroon ng pagtitiwala sa ating presidente. Sa Senate lang, pinagtakpan na nila. Nung dumating yung Ilocos Norte, hindi na minensyon, tinakpan. Hanggang lumabas din, Ilocos Norte, tapos si Linto na. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo ngayon sa Farm to Market Road. So, ibig sabihin, ang daming dadaanan, issue na na-divert na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Yeah. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisigan nyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. O hindi tayo umabot sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Kasi ang Pilipino, madaling makalimot. So, paalala ko lang sa ating kababayan, yung nangyari sa parents nila, napatalsik, napaalis, due to graft and corruption. Nakakaya nga, nasa book of Guinness Book of Record. Ang tatay nila ang sama pangalan. Akala ko lilinisin na nila nung inimbita ko na tumulong sa pagtakbo niya sa vice presidency. Ako lang nagsabi na presidente muna, pag nag-file, but at that time walang tatalo kay Inday Sara. So ako lang nagsabi na presidente muna, pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang vice. Protected ka na. Palakpakan pa yung mga leaders. Sabi niya, thank you, Manong. Yun lang. So all the way, tinulungan ko. Pera, lahat, nagkakapaon ng kontribusyon. So, nakalimutan ako, okay lang. Wala akong samaan loob doon. Talagang ganyan ang buhay eh. Kaya lang may Alzheimer ka ako dahil nakalimutan na nga eh. Of course, tumulong ako. Eh di, yung mga mayors naman, maraming problema bawat, there are 1,500 municipalities. Halos lahat na siyempre sasabihin nila ang mga problema nila. So, gusto ko man dalhin na, wala na. So, nagtataka kami lahat, okay lang, wala tayong magawa kung yun ang gusto nila. Pinagantay ako ng pinagantay for 3 years. Antay ka lang, antay. Hanggang naging anti-Marcos na ako. So, yun po ang nangyari. Sana po, wag tayong pabudol. Dahil, ang liwanag, sinabi na ang ICI, maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Farm to Market Road? Bakit pinaimbisigan ngayon mga iba? Hindi naman po tayo gago lahat ng mga Pilipino. Parang ginagago na tayo mga Pilipino. Siya naglabas. May Alzheimer nga siya dahil hindi niya alam, damay siya. Sila ang target, third biggest beneficiary of the Diskaya. Paano nakakuha si Diskaya ng 31 billion in 3 years na term ni BBM? 31 billion nakuha niya. Matagal na ako sa construction business. Never ako nakatanggap ng 1 billion na nakapag-project ng 1 billion. Ngayon, ako pa binibitangan ngayon.
Wala kaming project ni Diskaya ron. Wala kaming... sa akin listahan lahat. Si Diskaya, 31 billion nakuha. Sino nagbigay nun? May connection sa taas. Paano nakarating ang mga Diskaya sa Ilocos Norte? Yun, iliwanag nila bakit nandun. Ano yung mga project niya? Diskaya have 38 projects in Ilocos Norte. Ipakita nila yung mga project nila doon, then we should believe him. Ngayon, dinay-divert na. Ang nangyayari ngayon, diversionary tactic. Iba na ang sinasabi nila. Wala nang flood control. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Ano mangyayari sa ating bansa? Wala nang progress yan. Ang ekonomiya natin, wala nang progress. Retrogression na, retrogress. Hindi progress. Ibig sabihin, kabaliktaran ng progress. So, yun po mangyayari sa atin. O hindi nila ayusin. Ang Pilipino ba ay united? Are we united? Kasi yung September 21 na rally, no? Parang iba-ibang grupo, watak-watak. Ano palagay nyo? Wala po mangyayari sa mga rally-rally. Mm. Kasi kanya-kanyang agenda. Mm. From the very beginning, kung gusto natin masolve itong problemang ito, let us cross party line. Yan. Walang liberal, walang Duterte, wala mga partido. So, maski na anong gawin na iba-ibang magrarally, guguluhin lang yan, mapapagod lang po kayo. Manhid po ang kalaban. Hindi na sila nakakaramdam. Hindi ako nagsabi, pero si Maharlika, bangag daw ang presidente natin. Walang pakiramdam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Pero kung magkaisa tayo lahat, dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo, pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yon, suportahan natin, dahil future ang mga kabataan nito. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan ito. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide ng date, I'm sure maraming susuporta sa kanila. Yun lang pakiusap ko. Huwag tayong kanya-kanya dahil pinagtatawanan lang tayo. Governor, anong basa mo sa military at sa police? Military at police, anong basa mo sa kanila? Are they Well, concerned? hindi, meron akong dito. Mabubuti natin yung... Later on, I will ask you, open forum, so you can ask your questions, but make it brief, okay, and to the point. Sino sa inyong sumama sa rally September 21? Nandun ba kayo? O nasa bahay kayo, nanonood ng Netflix? Ha? Pero, yung sinasabi yun, yung September 21, magulo po yun dahil kanya-kanya. Yung mga liberal, kami lang, sabi nila. Ang ginawa ko naman, nagpakain lang eh.
kinain naman nila. So, nagpunta ko sa kabila, dadali ko rin yung, marami kasi kami portable kitchen, 6. 6 din ang portable hospital namin. So, pag may disaster, ngayon nga, galing na sila sa Bicol, nasa Cebu sila, pauwi na. Pagod na ang mga doctors namin. So, umiikot po yun. Now, ako naman, nagpakain lang noong 21. So, maganda naman lahat, kaya lang may nanggugulo na. Nung umuwi ako ng hapon, iba ng crowd. Dumating na yung mga manggugulo. So, doon na lang tayo magpakain sa Corinthians ako. So, doon ko lang pinark yung mga ibang truck ko. Kumakain naman lahat ang pupuntaan, dumadaan. May dumadaan doon na binugbog yung kitchen. Kung ano siya sabi. Bumalik. Black sila, nakamaskara ng black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Pasensya na ho, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si First Lady, sabi nila. Although hindi ako naniwala, yun ang sinabi yung mga dumaan. So, ganon ang nangyari noong 21. Now, gusto ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis. The constitutional duty of the AFP, protector of the people and the state, for our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provide thus civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Reading of the above provision does not say that the AFP is the protector of the President and his government. Protector of the people and the state, hindi po yung Presidente. Yun ang nasa Konstitusyon. Kasi sinasabi nila, nasa Konstitusyon, protect the President. Hindi po. You should protect the people. Yun po ang question mo. Okay, so Governor, you're suggesting the following. Dapat mag-unite ang mga tao sa rally, no? Sa isang rally lang at isitabi ang mga agenda. Okay, pangalawa, palagay mo ang military police susuportahan kung maraming tao ang magra-rally at kabataan ang maglilid ng rally. Ang palagay ko kung kabataan ang mag-umpisa, marami pong susuporta. Pati mga military, pati mga pulis. Dahil may mga anak din sila. Kinabukasan po ng anak natin lahat. Pati anak ng mga sundalo, anak ng mga pulis. Kinabukasan nila ito. Kung mangyayari ito, maubos po tayo, ang mga opisyal natin, aalis lang. Walang madedemanda. During the time na Napoles, sinong nakulong? Si Napoles. Yung mga nagnakaw, wala. Including BBM, nagkakaso rin. Ito mga record. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ang liwanag po dito, siya ang nademanda noon. Wala nangyari. 200, the group cited Marcos special allotment orders that paneled 205 million of Marcos paid up to the following bogus foundation, Social Development Program of Farmers, Foundation, SDFFI, the President who is. At nandito lahat yung mga ginamit niyang mga fake na organization. Pinunduhan ng 205 million. Ano nangyari? Wala ho. Pinulong yung, ngayon, may testigo na nagtuturo, yung Marine,
Hindi na raw makonsensya dahil naawa sa mga anak niya. Ngayon siya pa may kasalanan, baka siya pa demanda. So, wala na po mangyayari sa atin. Dapat testigo siya, protektahan na siya at idemanda na yung mga sinabi niya ron. Wala, binaliktad nila, siya pa idemanda. So, ganun po ang sistema natin ngayon. Nakakatakot po. Walang nangyayari na sa ating bansa kung matolerate itong sistema na ito. Diversionary tactic lahat ang ginagawa. Pinaimbestiga lahat ng mga kasama niya ngayon. Siya lang ang bida. Nilalaglag na lahat. Basta, wag na lang siya. Pag umabot sa kanya, laglag lahat. Tapos na ang term niya. So, Governor, kilala mo si Presidente. Anong mensahe mo sa kanya to BBM? Masyanong sabihin ko po, mahirap mapagsabihan yung mga bangag. Bangag, sabi ni Maharlika eh. At saka, nahuli sila, kasama si First Lady, noon may report na sa US na namatay yung anak ni Tantoco, umiiyak daw yung asawa para tumawag ng 911, ayaw patawagin dahil na-overdose ng drugs. Now, may report na yon. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yon. It's against the law sa US. Lininis nila lahat. Report nila, report ng mga US. 12 hours, lininis nila lahat, pero nagkalat pa rin daw ang cocaine. Galing po sa Amerika yung report na yan. So, meaning, talagang may nagdra-drug sa kanila. Nag-cocaine. So, paano sila mamumuno sa ating bansa kung matolerate ito? Marami po silang pera. Yung nga sinasabi ko na attack dog. Ngayon, kinakagat na ako yung mga attack dog. Ang attack dog, ulol na aso, pag nakaamoy ng flood control, kakagat. So yun mo, ngayon, ang kumakagat sa akin. Ang dami ng... Ako nga, kung totoo yung sinasabi nila, pakukulong ako. Wala po katotohanan. Ako record lahat. Mag-base ako record. Puro record. Now, sinasabi nila, weteng lord daw ako. Panahon ni GMA, pwede kong hihingin lahat. Wala akong isang kinuhang weteng. On the record. Tingnan nyo record. Tanong nyo sa mga MSTL ngayon, meron ba kong inagaw? Wala. Kung interesado wala ako, di kumuha na ako. Wala. So, ano pa? Ang Black Sun. Black Sun Mining, binubugbo ako niya, Black Sun Mining. Magbibigay ako ng 5 million kung ituro niya kung nasaan ang Black Sun Mining na yan. Gawa-gawa ng mga attack dog. Mga ulol na aso na kumakagat pag nakaamoy ng pera. Marami po sila yan. Kaya, kausapin ko si Mayor Isko Moreno, papatulo ako na huli lahat yung mga ulol na aso sa Manila, City Pound, para huliin ni Mayor Isko Moreno lahat ang mga asong ulol sa Manila. Thank you very much, Governor. Okay, the table is open. Identify yourself and your organization. Sige, please. Manong, good morning po. Aaron from SMNI. Manong, kahapon po, no, you have mentioned in an interview with Ms. Karen Jimeno, yung revolutionary government. Can you explain to us, for the benefit of the viewers, kung ano po yung revolutionary government at bakit kailangan ito ng Pilipinas ngayon? Revolutionary government, para yung ginawa noong panahon ni President Cory. That's the only way. Dahil ang batas natin magaganda.
ang implementasyon hindi po maganda. Kung magkaso-kaso ka lang, walang mangyayari. Yan, nagdaan na tayo dyan. May nakulong pa, wala. At kung magbayad ka ng parking fee, naka-parking fee lang yung kaso. Ang daming backlog. Kung may pera ka, bigyan mo lang pera yung mas sa baba lang, hindi niya aakyat. Naka-parking fee, matutulog. Namamatay na yung postigo, namamatay na yung nag-complain, wala mangyayari. Kaya nakukulong yung mga maliit na tao. Walang kwenta po ang batas natin. So the best, my suggestion ko lang, kung gusto ng tao na pagbabago, it should be a revolutionary government. And wala akong makita leader na matino. Huwag niyo tanggalin naman yung mga nakaupo. In fairness to them, marami naman magagaling, marami, yung mga corrupt lang. Ang acting president galing sa Supreme Court. Doon sila mamili. So, sinong acting president, they will advise us. They will set a date for a snap election for president. So, yun po, suggestion ko lang. Okay, follow. Ayun po ba yung nakikita ninyong solusyon para matuldukan na po yung mga alleged na corruption sa ating gobyerno? I think that's the only way. Magkakaso ka ngayon, yung testigo, babalik rin pa nila eh. Yung pa makukulong, testigo. Sisiraan ang takdog. Tapos, siyang pangkakasuhan. Babalik rin nila. Ang system ngayon. So the only way, the best is a revolutionary government. At ang Supreme Court, ang mamamahala muna. Dahil ang gobyerno natin, parang kotse yan na maski overhaul mo, maski palitan mo lahat ng pyesa, hindi na andar. So, kailangan natin ang bagong gobyerno na mamamahala. Let the Supreme Court decide kung sino muna ang acting president. Then they will advise us what to do. Yung current system natin, wala ho mangyayari dyan. Kaso-kaso, wala mangyayari sa kaso-kaso. Nasubukan ko lang. Aabuti ng siyam-siyam. Mamatay na yung nag-complain, mamatay na yung witness, wala pa rin. Basta may pera ka. Maliban na lang kung tututukan ng media. Pero wala na rin eh. Yung mga media kumisan, silent na rin. So, ganun kalakas ang flood control fund. Maraming pera po sa flood control. Ghost project. Thank you, Governor. Question from, please identify yourself. Professor Alex Magno. Wilson from Philippine Star. Governor, there are reports saying na may mga tao daw gusto gawing state witness si Speaker Martin Romualdez. Anong reaction ninyo sa mga reports lumalabas na yung controversial suggestion daw na gagawing state witness daw ang Speaker of the House? Linuloko ng taong bayan. Siya ang main principal na karakter dito. Siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, doon na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Payag ba tayong paggago? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Huwag tayo pumayag po. Gagawin tayong gago. Yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na subject. May lumabas daw na si Parang Ombudsman daw yan. Yun dito narinig ko. Na may lalabas na, sold na raw, may lalabas daw na testigo. Credible from Leyte. Malaking tao. Yes. Sino malaking tao doon? Magandang umaga po, Manong. Magandang umaga. Marami ko na yung best na kasama po nung eleksyon at saka yung kay Pacquiao. Ako po yung sa
Vegas na kasama niya lagi. I am representing Kababayan LA. Nandito po kasi ako ngayon sa Pilipinas. Meron pong mga kwento-kwento doon sa Filipino community na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? O Babagsak din sila kung declare nila martial law. kasi daw po may intervention na naman tong mga Amerikano sa atin. So, Babagsak sila. Sa Korea, ginawa na yan. Declare na martial law, wala pa isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung tatay nila, nag-declare martial law, natanggal din. yan po. Maraming salamat Ayaw po. po Pilipino pa-under ng martial law. Morning, Gob. Bernard po. PMI News. Gob, you mentioned earlier na kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ang puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Ang sinabi ko na kanina dito, ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro maintindihan naman nila. Kinabukasan ng mga anak nito ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga kabataan to. Maintindihan nila yan. Maliban nilang kung matatakotin mga sundalo natin sa hindi naman dapat matakot. At sa paglaban nila, katotohanan. Good morning po, Manong. Manong, gusto ko lang pong itanong sa inyo, yung ginawa nila sa Senate, ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pampilo Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Isa ang pinakasahan ko na hindi siya ma-impluensya ng mga graft and corruption. Kasi siya po ang nakita ng mga tao na maging hope para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din akala ko eh. Knowing Lacson, dapat. Kaya tuwan-tuwa ako na nanalo. Binoto rin namin siya. Apo. Kung makisama siya sa administrasyon, hindi. That's another story. Siya nang mag-decide yan. Pero hindi ko inaasahan. Ang alam ko, independent-minded si Senator Lacson. Kasi on the onset po siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, nag-iba. Tuliro na rin ako dyan. Nangyayari sa ating bansa. Ano reaction niyo sa bagong ombudsman? May bagong ombudsman si Julia. Do you assess the controversial choice of the ombudsman? Bago na upo, sinabi